Welcome to my Chatbot Life Highlight. This is Ligaya Malay and you can always call me Joy. That's my nickname. Sa maikling video na ito, ibabahagi ko sa inyo kung paano ba ako naging isang conversation design builder. Ano-ano ba yung mga struggles and challenges na pinagdaanan ko sa loob ng 3 taon at paano ako nagsimula sa chatbot builder. Paano nga ba ako nagsimula sa chatbot builder? Masasabi ko hindi ako techie. Wala akong coding experience or coding skills, computer programming background. Mas magaling pa nga sa akin yung mga bata sa paggamit ng mga apps. Wala din akong access sa stable internet connection noon kasi ang gamit ko ay yung pocket wifi, tapos yung prepaid, yung mobile broadband na prepaid. Nag-struggle din ako sa postpartum depression. Actually, as much as possible, ayoko talagang makipag-usap sa mga tao. Kahit sa social media, yung mag-like lang ng mga posts, uncomfortable sa akin yun. Ganun ka-fragile yung feelings ko. And kung iisipin, hindi ko akalain na from being non-techie, walang access to stable internet connection, may postpartum depression, after 3 years, ma-achieve ko yung magkakaroon pala ako ng mga different highlights ng aking buhay. So, let me share with the biggest win na sineselebrate ko this year. So, just recently, noong December 12 to 13th of 2020, nagkaroon ng virtual summit si Lisa Pivo at na-invite ako as one of her guest experts. So, ako yung, ito ang alam ko, nag-iisa lang akong Pinoy. Ako yung naging speaker niya sa conversation design and marketing. So, nakaka-proud lang na isang mommy na dating hindi techie, nagdaan sa postpartum depression, wala ako dating stable internet connection. Now, nagkaroon ako ng chance to speak internationally. At tapos, this is out of my comfort zone. Ito din yung una kong speaking engagement so far. Tapos, another win na sineselebrate ko this year is part ako ng isang startup company sa US. Co-founder ako ng Katiwala at head of conversation design department. Filipino-led company ito. And our mission is to leverage Filipino skills. So, mas driven ako ngayon. Kasi nung nagsisimula ako, ang gusto ko lang talaga ay magkaroon ng isang career or isang opportunity na pwede kong gawin para magkaroon ako ng mas maraming oras para sa anak ko at hindi ko kailangang pumili kung saan ba ang dapat kong i-prioritize, ang akin bang family or yung career. At itong Katiwala is aligned siya sa aking mission, sa aking goal ko sa buhay. At parang naging mission ko na din na kung may pagkakataon na yung naranasan ko for the past 3 years, kung pwede bang ma-duplicate ito sa ibang tao. Meron bang mga ibang tao na gusto din yung ginusto ko 3 taon na ang nakalipas at kung maaaring nagdaan din sa mga pinagdaanan ko, walang stable internet connection dati, nagdaan sa depression or hindi man definitely depression, anxiety, or kung yung mga medyo negative feelings lang and hindi rin techie. So kung nagawa ko siya, baka sakaling ma-duplicate ko at malaking another achievement yun para sa akin. Pero sige, balikan natin kung paano ba yung 3 taon na naging buhay ko. Noong November 2017, 'di ba hindi pa ako techie, pero napag-aralan ko itong chatbot platform. Nabigyan ako ng pagkakataon na maging isang chatbot builder ng isang social media consulting agency. Naka-base sa New Zealand. Noong una, freelancer lang talaga ako. Sinubukan nila ang service ko and then nagustuhan nila yung service ko. At nagkaroon kami ng negotiation, naging officially part ako ng kanilang team. Inintroduce nila ako sa kanilang website, minanage ko ang kanilang mga chatbot projects, nag-train ako ng kanilang team, nagkaroon ako ng chance to work with their FB Ads managers, ang kanilang copywriters, account managers, and the operations manager. At mismo sa director, I work with her directly.
So, napakalaking part yan ng growth ko as a chatbot builder. Noong 2018, nabigyan din ako ng pagkakataon at na-invite ako nung founder ng isang freelancing community ng mga moms, ang Filipina home-based moms, na maging trainer ng isa sa kanilang courses. At ang focus is chatbots pa rin. Dahil ako din ang gumawa ng chatbot nila, ayun, nag-train ako sa kanilang community. Hanggang ngayon naman ay member ako ng FH Moms and I'm proud to be part of the community. Hindi na nga lang ako nagtuturo sa loob ng kanilang community. And November 2019, dahil nga early adopter ako ng chatbot building, medyo hindi ko alam kung sino yung pwede kong makausap, sino ang maka-collaborate ko about chatbots na Pinoy din sana. At alam mo yun, magkaroon ka ng parang chatbot enthusiast family. Naging goal ko yun. And then na-achieve ko siya noong November 2019 nung nakakilala ko si DJ Dadola. At nagustuhan ko talaga siya at parang aligned din kami sa mga goals namin. So, ayun, naging part ako ng kanyang community. Ang pinaka-goal ko is magkaroon collaborate. Hindi talaga sa skills, pero syempre maganda rin na meron kang mga kasama na parehas ang interest. And yeah, sila ang aking ka-mastermind. Sila ang aking family. And I'm very proud to be part of Champ Camp. Noong 2020, itong 2020, ang nag-shift talaga yung chatbot career ko, 'di ba, nagkaroon ng pandemic. Ang sarap ng pakiramdam na yung skills ko as a chatbot builder is nagamit para makatulong sa mga doctors na mas mapadali yung online consultations. Ang chatbot team ng Champ, tumulong kami para maging possible yan. So, I'm proud to be part of that movement. Then, isa sa mga struggles ko, kahit na skilled na ako sa chatbot, ang dami ko na rin mga working experience, ang dami na mga, kumbaga masasabing, uh, sabi nga nila, magaling ka na when it comes to skills. Walang question din. Pero nag-struggle pa rin ako when it comes to pricing my service. Ibang ano yan ibang aspeto ng personality. Kahit kasi sabihin sa'yo na okay, ang service na to is i-charge mo sila ng $1,000. Kailangan yung the way you present yourself, the way you comfortable ka mag-charge nung pagdating sa usapang pera. Medyo nag-struggle ako doon. So, nung kinausap ako ng chatbot ma'am, si MKJ, so na-share ko sa kanya na isa yun sa challenges ko, sa struggles ko. Kaya I took the leap of faith na sumama sa Bot Academy Bootcamp. Ang highlight ng course nila, ng course na yon is from a chatbot builder to a CEO of a high-ticket agency. So yun yung nakuha ko sa Bot Academy Bootcamp and na-feature ako sa kanilang dating landing page na success testimonial or simple testimonial lang na I was able to finally make it. Na ako mismo yung nag nakipag-close ng deal, parang gano'n. So, masaya ako na yung part na yun is na-overcome ko siya, na surpass ko siya. So, dahil sa Bot Academy Bootcamp. So, ang dami ring mga part ng success ko from Champ, Bot Academy, yung mga clients ko. So, yeah, yun yung maikling kwento ng aking ng highlight ng aking chatbot life. At ito naman, ang mga badges ko kung sakaling naghahanap ka. So, noong 2019, na-certified ako as educator partner ng ManyChat, agency partner, certified partner nila ako. And then, sinertify din ako ni DJ Dadula sa Champ. At saka, certified din akong copywriting specialist, customer value optimization specialist, at e-commerce marketing specialist ng digital marketer. So, may background ako sa kanila.
as part of my learning at yeah, nakagraduate ako ng college as BS Biology, and then ang focus ko this year is maitayo yung aking company, ang Ligaya Mala International. So yan yung 3-year chatbot life highlights ko at masaya ako na ibahagi yan sa inyo. Hopefully maka-inspire. Alam ko magkakaiba tayo ng path, magkakaiba yung reality natin. Pero isa lang yung masasabi ko, ang pinaka-goal ko lang para sa lahat is magkaroon, kung gusto nyo ring magkaroon ng pagkakataon na makakita ng isang opportunity na hindi nyo kailangang i-sacrifice ang family or career or I mean, pumili on i-prioritize. So yun yung pinaka-goal ko. And masasabi ko na yung chatbot building is one way to do it. Just one way. Maraming options. Pero ito yung naging kwento ng buhay ko. So, I'm so happy na chatbot changed my life. At 3 taon pa lang yan. And yes, thank you very much for watching and spending the time to hear my story. I hope to see you and work with you. Have a great day. Bye for now.